course, Mark Villar with agriculture, with public works, and Camille with agriculture. Alam naman natin ang track record ng mga Villar sa usaping yan. No? So, it's very critical that, ang bali-balita kasi, willing silang itaya ito pag siguradong may numero na. Kaso hindi nagpakita si Senator De La Rosa. No? Kasi ang dilema naman ni Senator De La Rosa, will he risk it? No? Na he will be a part of this stratagem. No? He will play the political game. Magpakita siya doon. Parang very dramatic. Magpapakita siya doon. Biglang magpakita yung mga mag-aaresto sa kanya. Meron na palang warrant of arrest. No? So he wouldn't risk that, right? So, kaya very, although very bold yung game plan, no, but it hindi siya pulido, no? So it's very difficult to execute actually. Ayon. So yun, malinaw na malinaw mga kababayan. Kung makikita natin yung mga Villar, nakikipaghuntahan na kay Marcos, kay Lisa Marcos. Kamakailan lang may mga nakita tayong video na magkakasama sila. So alam natin itong mga Villar po, baka Duterte talaga yung mga yan. Pero nakikita naman natin ngayon, pinag-iinitan sila. Marami ang mapapahamak, marami ang masasakripisyo tulad ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga pwesto na may kaugnayan din sa kanilang mga negosyo. Kung wala silang negosyo, wala sanang problema. Wala sana silang kinatatakutan. Well, hindi naman natin sinasabi na bawal magnegosyo. Kaya lang, pag ikaw ay isang politiko at may isa kang negosyo, isang malaking negosyo na komplikado sa mga proyekto na may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno, magkakaroon po ng interest yan. Self-interest po yan. Oo. So, ang ginagawa nila, nakikipagbabutihan sila sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para hindi masakripisyo yung kanilang kabuhayan at at the same time, yung kanilang mga posisyon na pinangahawakan. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng source ng balita ngayon, Boying, pinakalma si Soto, huwag kayong mag-alala. Pinakalma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya si Senate President Vicente Tito Soto III sa gitna ng usap-usapang kudita sa Senado matapos niyang sabihin na nakastandby na ang arresting team laban sa ilang senador na sangkot umano sa flood control scandal. Sa panayam sa programang executive session ng DZRH, nagbigay ng mensahe si Rimulya kay Soto matapos ang nabigong tangkang iluklok si Senadora Loren Ligarda bilang Senate President. Huwag kayong mag-alala. Yung arresting team naka-standby na, pahayag ni Rimulya. Ayon sa ombudsman, handa na umano ang mga otoridad na kumilos laban sa mga personalidad na iniimbestigahan na maaring magpahina sa grupong gustong patalsikin si Soto sa pwesto. Bagamat hindi niya pinangalanan ang mga posibleng maaresto kabilang sa mga iniimbestigahan ng Department of Justice o DOJ, sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Francis Escudero, at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Si Villanueva ay may kinakaharap na malversation complaint kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa Wawa Builders at Top Notcher Catalyst Builders Incorporated na kasalukuyang submitted for resolution. Samantala, sina Estrada at Revilla ay nahaharap sa magkahiwalay na kasong plunder sa DOJ. Nakapaloob din sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang rekomendasyong magsampa ng kasong kriminal laban kina Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, dating Ako Bicol Representative Saldico, at dating Caloocan Representative Mitch Cadyaun Uy. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, maaring magsilbing gabay ang naturang ulat sa patuloy na investigasyon ng DOJ. At best, it may be considered as lead that the department can follow and look into. Saad ni Fadulion. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa mga posibleng pag-aresto. Gayunman, iginiit ni Rimulya na may nakahandang aksyon ng mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at katatagan, aniyas sa Senado, na tila ayon sa ilan nating mga kababayan. Ito ay isang mensahe na may dobling kahulugan na tila naghuhudyat ng isang planong tila may sabwatan na parabagang may gustong pabagsakin para lamang di umano maisakatuparan ang kanilang personal na kagustuhan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po.
Andro Leviste, may video laban sa mga mastermind at mga tumatanggap ng kickbacks. Abay, nasabi niya na ito dati, di ba? At halos lahat daw ng politiko nakatanggap, pati ang nanay niya. At sinabi rin niya na may mga kongresista daw sa Davao na hindi nabigyan dahil kalaban sa politika. At siyempre, si BP Sara, wala ring insertions dahil alam niyo na. Pero ngayon, mga kababayan, lalong umiinit ang eksena dahil dito sa nangyari kay Loren Ligarda, mukhang mapapabilis ang paglabas ng mga ebidensya. Alam nyo, mga kababayan, itong ginagawa ni Congressman Leviste, pwede itong ikapahamak ng buhay niya. Nakikita naman natin ngayon kung paano siya ginigipit, paano siya binabanatan ng kampo ng mga kawatan. Pero, ano nga ba talaga ang hawak ni Congressman Leviste at bakit umabot pa sa punto na kailangan niyang umalis ng bansa para hindi siya mapahamak? Ibig sabihin, neto, mga kababayan, ay malakas ang hawak niyang ebidensya. At pati nga nanay niya, sinasabihan siya na, hoy, iho, umalis ka muna dahil baka mapaano ka. So alamin natin ang bagya ang istoryang yan dahil eto, may bagong development at hindi lang pala mga papeles or dokumentong Cabral files ang hawak ni Congressman Leviste, kundi meron mga video pa at gumawa na rin siya mismo ng sarili niyang video. Aba, yari tayo dito, yari kayo. Tuloy ang kwento. May bala kayo na hindi tumupad sa pangako nyo kay Senador Loren Lagarda, mag-ingat kayo. Bakit? Dahil may babala ang kanyang anak na si Kong Lian Leviste. Nako. Ha? Ang sabi niya, ilalabas ko ang mga ebidensya ng kickback sa tamang panahon. So sa English, in due time. Ayan, Oho. oh. Yan ba? In due Oo. time. Oh. Hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakausapan ako ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako. Ay sa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng maanumalyang DPWH project. Mabigat yan, ha? Higit pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Yan ako. Yan na. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng video. Nako po, yan ang sinasabi natin. Oo. Nakapaghanda na ng video. Medyo nasaktan ata yung bata dahil pinaglaruan yung nanay niya dyan sa Senado na akala magiging Senate President na yun pala, no? Nag-uungguyan lang sila. Kunyari, sige, hati tayo, ha? Power sharing tayo, ha? Pero wag mong ilalabas. Sabihan mo yung anak mo na wag ilalabas yung mga ebidensya dahil mayayari tayo sa amo namin. Di ba? So, parang ito ang problema sa politika, Yung kapakanan, hindi nakapakanan ng bansa at ng taong bayan ang iniisip nila, kundi yung mga sarili nila mga buhay at sariling interest nila, Nagba-blackmail na sila, mga kababayan. Ituloy natin. Ba? Para kahit ano man ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. May video na siya, ha? Kapag nako. nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Grabe. Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Ngayon man hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. Ayan. Sa tamang panahon pa pala. Actually, mga kababayan ko, marami na pong nailabas na ebidensya. Pero nagbulag-bulagan yung mga politiko dahil nga kasabwat yung amo nila, mastermind yung amo nila. Ang daming ebidensyang inilabas pero walang nagawa yung mga ebidensya na yun. Dahil kayang-kaya nilang pagtakpan gamit yung kapangyarihan, mga posisyon nila at yung kanilang mga inuupuan na pwesto dyan sa gobyerno. Isa sa halimbawa na expose na napakalaki. Yung expose ni Saldico, ano nangyari? Hanggang ngayon wala. Yung mga binanggit na niya doon, si Marcos Jr., si Martin Romualdez, inimbestigahan ba? Walang nangyaring investigasyon. Napagtakpan nila yun. Ngayon, patay na naman yung expose ni Saldico. Kaya naman ito, siguro si Congressman Leandro Leviste naghihintay ng tamang panahon para ilabas ang kanyang mga hawak. Yung kanyang mga hawak. Kasi napakaraming factors po Napakaraming factors kasi na dapat isaalang-alang. Tulad ng kanyang ina, 'di ba? Baka pag-initan sa Senado, pag-initan sa Kongreso, pag-initan ng gobyerno tulad niya. Kaya nakikita natin, si Loren Ligarda, kahit nakakabwisit, pero tanggapin natin na nakikipaglaro siya sa politika. Nakikipaglaro siya sa mga politiko para mailigtas ang anak niya, mailigtas ang sarili niya.
Ang nangyayari ito, baka nagkakaroon kasi ng sindakan. Sige, kapag di nyo ako ginawang Senate President, sasabihan ko yung anak ko na ilabas na ang ebidensya, yung mga video. Napakaraming pwedeng dahilan. Pero, yung tamang panahon na yan, yung tamang panahon na yan, kung kailan ilalabas yung mga ebidensya na video na yan, hindi natin alam. Tanging si Leandro Livisti ang nakakaalam yan. Pero ang alam natin, ang 100% na nakakasiguro tayo, may hawak na ebidensya. Si Leandro Livisti. At pag itong mga ebidensya na ito ay lumabas, putya, maraming mga personalidad na madadamay. At sabi nga niya, pati nanay niya, kasama dito. Pero, hindi ganun kalaki tulad ng mga sipsip at talaga mga buhaya na kongresista at mga senador. Tuloy natin ang video. Kapag dumating ang panahong iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Ayun. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Secretary Bonoan, at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries at undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag ang may alam tungkol sa mga manumalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita. At mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibinahagi nila ang katotohanan. Ayun. Katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakban ang katotohanan. Halata nga, no? Sana wala ng testigong matagpo ang patay, Oh. mahuhulog sa bangin, Naku po. o mapapatahimik. Oh. Ngunit, kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Yun. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, Yusek Claire, huwag mong sabihing hindi ito totoo para hindi ko papangalanan ang mga kasamahan mo. Ang bigat nito, Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihin doon lang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Mabigat ito. Talagang... Wala, talo yung nanay. walang katakot-takot yung Ito may Leandro, prinsipyo. no? Talaga may prinsipyo. Yari kayo. Yari kayo dito talaga. Oo. Talo yung nanay, no? Oo. Talo yung nanay. Pero ang tanong, kailan kaya mangyayari yan? Kailan natin malalaman kung sino talaga ang mastermind? Kung sino yung mga binigyan nila? Kasi kompletos recados yan. Kaya, mahirap na ilabas yan. Kasi pag nilabas mo yan, itatanggi nila, no? Itatanggi nila, tapos mababaon na naman sa limot. Katulad ng mga nangyari ng mga una-una pang panahon. Itinanggi lang, at dahil sila ay nasa posisyon, pinagtatanggal yung mga ebidensya, sinunog, tinanggal sa mga files yung ebidensya, hanggang ngayon, yung mga buhaya dating noon pa, putang ina, malaya pa. At ngayon, ang kawawa dito, tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino na pinagkakaaitan ng hustisya dahil sa mga pansarili lang nilang buhay ang iniintindi nila. Sila mayayaman. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila sa pamamagitan ng ating mga buwis. Diba? Sa binabayad natin, sa kung ano-anong kinukuha natin sa gobyerno. Ang nangyayari, parang nagbablockmail na sila ngayon para mapigilang lumabas ang kanya-kanyang baho. Ang panalo dito, yung walang itinatagong baho. Yun ang panalo dito. Pero kapag ikaw, may baho ka, hindi ka po pwede, wala kang karapatan. Dahil pag naglabas ka ng baho ng iba, ilalabas din nila ang baho mo. Ipapakilala ka rin nila. Halos lahat, katulad ng sinabi ni Congressman Livisti, na halos lahat tumanggap ng kickbacks. Kaya, lahat sila tahimik ngayon. Yun ang problema. Diba? So ngayon, naniniwala ako, mga kababayan, na legit itong hawak ni Lian Livisti kasi hindi niya ipapahamak ang sarili niya ng ganun-ganun lang. Kung wala siyang mapapala dyan at kung wala siyang mapapatunayan, hindi niya ipapahamak ang sarili niya. Alam ko, tinatansya niya ang mga bagay-bagay kasi baka mamaya pag nilabas niya, wala namang politiko nakakampi sa kanya. Dahil tulad ng sinabi ko, halos lahat naging buhaya na. Maliban sa mga kakampi ng mga Duterte na pinag-iinitan nila, of course, hindi ibibigyan ng allocables, hindi ibibigyan ng budget. Yun ang problema. May mga tumatanaw pa nga ng utang na loob. Diba? Tumatanaw ng utang na loob dahil natulungan sila ng politiko na ito, natulungan sila ng negosyante na ito. Diba? Pero, ang pagkakaiba dito, mga kababayan, mayroong mga political butterflies na talagang, alam mo, na sila talaga ay nakalin sa grupong ganito, sa apilyedong ganito, pero ngayon, nakikipaglaro na sila sa apoy, nakikipaglaro sa politika para
sa sarili nilang mga interes dahil may mga iniingatan sila. Katulad ng mga Villar. O, eto ngayon. Oh. Well, obviously, no, ang tanong kasi, no, ang tanong, bakit hanggang ngayon nasa majority pa rin ang mga Villar, di ba? From the very beginning, alam naman natin nasaan sila, di ba? Bakit sila nasa majority? Hinahabol na sila, tapos politically, hindi na sila in good terms with Malacanang, tapos, syempre, alam naman natin how close they are, especially the patriarch, dun sa former president na nasa dahig ngayon, no? So, alam naman natin na talagang politically they're aligned with the Dutertes, no? The tama. only reason why they have to stay with the majority is to protect their own economic interest. No? Yan ang sinasabi natin eh. Oo. Sa araw-araw natin sinasabi ito eh. Araw-araw natin sinabi at tinumbok ngayon ni Julio Tenhaki, political scientist. Alam naman natin na yung mga Villar, mga Duterte, magkaibigan talaga. Lalo na yung mga tatay. Si PRRD, si Manny Villar, magkaibigan talaga tunay yan. At kung hindi kay Digong, ito tandaan natin kung hindi kay Digong, hindi naman mananalo si Mark Villar. At kung hindi naman dahil kay VP Sara, hindi naman mananalo si Camille Villar. Alam nila sa mga sarili nila yan. Kaya lang, there is a lot at stake. Yung mga business nila, yung mga posisyon nila na gusto nilang isalba, kaya nga nasasabihan sila ngayon na balingbing. 'Di ba? Kasi nakikipaglaro sila. Yan kasi ang problema kapag ikaw ay nasa politika na may malaki kang negosyo, nasasakripisyo yung trabaho dahil iniingatan mo na maapektuhan yung business interest mo, yung kumpanya mo, para hindi madamay sa politika. And I think it's high time na pumili tayo ng mga susunod na iboboto natin na walang malalaking negosyo. Kasi nagkakaroon ng conflict nagkakaroon ng conflict, nasasakripisyo yung kanilang paglilingkod sa bayan dahil may iniingatan sila at iniiwasan silang masagasaan. Yun po ang tunay na nangyayari sa ating bayan. I mean, if I may be blunt, no? Of course, yung dalawang committee na hawak nila is very important to their own economic interest, no? Yung Agri. Agri and Public Works. Yeah. Public Works and yeah. Agri, no? Of course, Mark Villar with Agriculture, with Public Works, and Camille with Agriculture. Alam naman natin ang track record ng mga Villar sa usaping yan, no? So, it's very critical that, you know, ang bali-balita kasi willing silang itaya ito pag siguradong may numero na. Kaso hindi nagpakita si Senator De La Rosa, no? Kasi ang dilema naman ni Senator De La Rosa, will he risk it, no? Na he will be a part of this stratagem, no? He will play the political game. Magpakita siya doon, parang very dramatic, magpapakita siya doon. Biglang magpakita yung mga mag-aaresto sa kanya, meron na palang warrant of arrest, no? So he wouldn't risk that, right? So kaya very although very bold yung game plan, no? But it hindi siya pulido, no? So it's very difficult to execute actually. Ayon. So yun, malinaw na malinaw mga kababayan. Kung makikita natin yung mga Villar, nakikipaghuntahan na kay Marcos, kay Lisa Marcos. Kamakailan lang, may mga nakita tayong video na magkakasama sila. So alam natin itong mga Villar po, baka Duterte talaga yung mga yan. Pero nakikita naman natin ngayon, pinag-iinitan sila. Marami ang mapapahamak, marami ang masasakripisyo tulad ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga pwesto na may kaugnayan din sa kanilang mga negosyo. Kung wala silang negosyo, wala sanang problema. Wala sana silang kinatatakutan. Well, hindi naman natin sinasabi na bawal magnegosyo. Kaya lang, pag ikaw ay isang politiko at may isa kang negosyo, isang malaking negosyo na komplikado sa mga proyekto na may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno, magkakaroon po ng interest yan. Self-interest po yan. Oo. So, ang ginagawa nila, nakikipagbabutihan sila sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para hindi masakripisyo yung kanilang kabuhayan at at the same time, yung kanilang mga posisyon na pinangahawakan. So, pero kung tutuusin, mga kababayan, may self-interest talaga dito. Conflict of interest niya tinatawag. Tingnan nyo ngayon, laro sila ng laro ng apoy. Kung saan natin nakikita. Na magkakasama sila. Kasi wala sila magagawa kasi may kaso na nakaabang para i-file kay Manny Villar. Pinag-iinitan yung mga Villar, nakikita naman natin sa balita. Pero mali Kung ako isang mayaman katulad nila, uubusin ko yung pera ko para labanan ang mga timawa na ito. Biruin mo Villar. Mga Villar ang pangalawa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Tapos titiklop ka lang sa mga. 'Di ba? Yan ang problema. So, ganyan po. Ganyan po ang mangyayari sa isang politikong merong iniiwasan.
may conflict of interest. Merong iniingatan, hindi mo magagawa or magagampanan ng 100% ang tungkulin mo sa bayan at sa taong bayan. Kaya ang gagawin mo, makikipagplastikan ka para hindi ka pag-initan. Tulad din yan ng mga politikong nakipagsabwatan. Paano sila magrereklamo? Eh sila din nakinabang. Di ba? So ganun lang po ang nangyayari. Paano ako, halimbawa, nakinabang ako, paano ko irereklamo yung nagbigay sa akin ng pakinabang na yan? Dahil pag ako nagreklamo, sasabihin niya, ay kasabwat yan. Pag-iinitan ako niyan. Katulad ni Mauri Villa, tingnan mo. Nakakulong na, pero walang matibay na ebidensya na nagdidiin sa kanya, maliban sa paratang. Pero tingnan mo ngayon, nakakulong at ginigipit, yung mga request niya, hindi pinagbibigyan, samantalang wala pa namang hearing na nagaganap, hindi pa siya nahahatulan. Ganun po kalupit ang hustisya sa Pilipinas ngayon. Kung sino ang ituro nila, kung sino ang gusto nilang pahirapan, kaya nilang gawin. Wala na pong wala na pong hustisya, wala na pong demokrasya, at hindi na po nasusunod ang batas ng Pilipinas. So, katulad ng sinabi ko, ganyan ang mangyayari sa mga politikong mayroong iniingatan, mayroong iniiwasan. Tipid magsalita, kontrolado ang salita dahil baka mapahamak ang kanilang mga iniingatang negosyo, iniingatang interes. Kaya doon, nagkakasabit-sabit ang Pilipinas. Kaya, sa mga susunod, kalimutan nyo na yung mga politiko na ganyan. Yung mga politiko na may mga negosyo, kalimutan nyo na yan. Kasi kahit sabihin pa natin, ay nag-diverse na kami sa negosyo namin. Pucha na, kunya-kunyari lang yan na mga nag-diverse yan. Tingnan mo ngayon, nagkakaroon ng interes, kaya kahit gusto nilang lumaban, ipaglaban ang kapakanan ng taong bayan at ipaglaban ang katotohanan, hindi nila magawa dahil sila apektado, mapag-iinitan dahil meron sila na negosyo at pwesto na iniingatan. Kaya wag na tayo buboto ng mga katulad ng mga ganyan. Kumuha na tayo ng mga bago. Kahit sino, basta bago. Yung mga walang halong walang halong Marcos, walang halong Pinklawan, walang halong Dilawan, walang halong Duterte. Wag na nating isipin na maka-Duterte tayo. Wag nating isipin. Hindi po porket inendorso ni Duterte, iboboto mo na. Hindi. May sarili kang pag-iisip. May sarili kang ballpen, may sarili kang daliri para magsulat at pumirma. So, hindi porket inendorso ng mga Duterte at kung sino man nakakilala mo at malapit sa puso mo, malapit sa pagkatao mo, iboboto mo na. Tingnan mo ang bansa mo kung ano ang kailangan ng bansang ito. 'Di ba? Kung kailangan ba natin ng mga negosyante? Hindi natin kailangan ng negosyante. Kailangan ba natin ng mga arte? Hindi natin kailangan ng mga arte katulad ni Loren Ligarda. Hindi natin kailangan ng komedyante. Hindi. Ang kailangan natin yung talagang magtatrabaho para sa Pilipinas at para sa taong bayan. At alam na natin, madali lang mamalaman yan Tingnan lang natin yung track record. Basta pag abogado, pogi points na yon, dagdag puntos na yon, advantage na sila sa pagtakbo. At syempre, may mga abogado rin, natatanga-tanga May mga abogado na no case, no? Kahit abogado yan, tingnan pa rin natin ang track record. Marami na ba ito na ipanalong kaso? Ano ba ang nagawa nito sa komunidad na pinanggalingan nito? Ganun po ang pagpili ng isang kandidato. Hindi porket sikat, putangin na iboboto. Kaya nagkakaletsi-letsi yung bansang ito dahil mga bobo rin tayo na mga bumoboto. Oo. Kaya nga tayo bumilib kay Duterte, di ba? Dahil hindi siya tumatanggap ng suhol. Hindi siya nakipagsabuatan sa mga oligarko. Kaya lahat kaya niyang sitahin, lahat kaya niyang banggain, lahat kaya niyang banatan. Tulad ng mga negosyante na hindi nagbabayad ng tamang tax na pagbayad niya, 'di ba? Wala siyang utang na loob, wala siyang ipinangako, kaya yung mga ginawa niya, yung mga galaw niya, wala siyang iniiwasan, wala siyang iniingatan, 'di ba? Kasi hindi siya nakipagkasunduan. Ang ginawa niya, tinatak niya sa utak niya na ako ay empleyado ng gobyerno. Hindi ako hari, hindi ako bida-bida. Hindi ako ang pinakamataas sa Pilipinas. Ako ay trabahador ng gobyerno. Kaya marami siya nagawa. Nag-focus siya doon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Dahil yung ang iniisip niya trabahador ako ng gobyerno. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat ginagawa ng trabahador ng gobyerno? Magnakaw ba? Magbida-bida ba? Mangako? Magsinungaling ba? Hindi. Ang trabaho mo bilang empleyado ko ng gobyerno, kung ano ang mga proyekto na kinakailangan ng tao, kinakailangan ng bansang ito, doon ka mag-focus, hindi sa pagnanakaw. Diba? Ngayon, nakafocus sila, sa tingin ko, nakafocus sila sa mga sarili nila, kung paano sila kikita, kung paano sila yayaman. So kaya, ganun ang nangyari. Sila yumaman, yung Pilipinas bumagsak. Kaya doon tayo bumilib kay Duterte. Diba? So,
ngayon nga, marami ang naririnig natin na sana bumalik na yung dating Duterte brand of government para kahit papaano umayos-ayos na ang Pilipinas. Tingnan mo mga kasinungalingan nila, no? Sabi ni John Vic Remulla, bumaba daw yung crime rate sa Pilipinas, pero araw-araw may natatagpuan patay. Nakay sa sako, binaril na ganito, tinambangan sa ganito. So, yung sinasabi nilang numero, hindi nagtutugma sa nangyayari. Oo, dahil nakikita naman natin sa balita, di ba? Kung ano yung mga nangyayari. Halos nakakatakot nga eh. Kasi halos araw-araw meron nangyayari hindi maganda. May tinatambangan. May pulis pa nga, di ba? Na mag-ina. So, ganun kalala ang problema. Kaya, yung tao, sa tuwing bumubuka ang bibig ni Remulla, ng dalawang magkapatid na Remulla, natatawa. Kaya to, nakakamiss man yung Duterte administration, pero wala tayong magagawa eh. Kasi ang gusto nila legal eh. Manggaling sa botohan para maupo sila, yun ang gusto nila. Pero yung aagawin kay Marcos Jr., ayaw naman nila yan. Dahil kung gustong agawin yan ni VP Sara Duterte, noon pa. Di ba? Noon pa inagaw na yan. Kasi napakaraming mga chances na pwedeng maagaw ang gobyerno kay Marcos Jr. pero hindi nila ginawa. Dahil sa delikadesa. Ang gusto ng mga Duterte, magbotohan tayo kung sino ang gusto ng tao, yan ang uupo. Di ba? Pero ito nabigyan sila ng pagkakataon na ayusin yung mga sarili nila. Pero ang ginawa nila, pinagnanakaw yung pera ng bansa. Kaya nakakamiss talaga ang Duterte administration. Kaya nga itong galit na galit si ano pa pangalan nito? Hindi ko ipinagtatanggol or whatever Huwag niyo sana akong pag-isipan. Pero kung titingnan ninyo, nung unang 3 taon sa kabila ng pandemya ng nakaraang administrasyon, hindi ba kahit papano pinaspasan ng gobyerno ang mga trabaho dahil doon sa build, marami mga Pilipino nabigyan ng trabaho. Yan. Kaya nga, yung part na yan, hindi nila madali si Duterte dyan eh. Sa mga proyekto, sa project, sa mga nagawa, sa mga accomplishment, hindi sila pumapasok dyan. Hindi sila pumapasok sa bagay na yan dahil alam natin na marami tayong isasampal sa kanilang ebidensya na nagawa ng Duterte administration na ikakadebunk kung ano man ang naratibo nila na walang nagawa. Kaya nga doon sila nakafocus sa AJK, di ba? AJK, yun ang doon nila pinuruhan si Duterte kasi wala silang pwedeng bintang na nagnakaw yung Duterte, nagplunder ang Duterte. Wala. Kaya AJK ang ginamit nila. Yung nagustuhan ng taong bayan na pinakagusto ng taong bayan na nagawa or accomplishment ng Duterte, yun pa ang ginamit nila para kidnapin at para pahirapan si Duterte. Tingnan mo kung gaano sila kawalang hiya. Yung nagustuhan ng tao, yun ang ginamit nila para ikulong or kidnapin, dalhin si Duterte sa Netherlands. Diba? Baliktad, mga kababayan. Sa tuloy-tuloy na mga programa na yan. Kahit na anong sabihin ninyo, lalo na yung mga troll. Yung mga troll. Sabi ni PBBM na libo-libong troll na kanilang binabayaran. Kahit pa anong sabihin ninyo. Lahat ng yan nangyari nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ba nga? Pero ngayon, unang taon, anong nangyari? Wala naman tayong pandemya, pero we did not feel or see anything. At ngayon, mangungutang tayo para ibayad sa utang. At para idagdag sa gastusin. Malastik naman Pero talagang puro kabalintuanan ito. Kabalintunaan, puro kabalbalan. Ayan, puro kabalbalan. Masisisi ba natin siya? Hindi naman. Kasi yung sinabi niya, katotohanan naman. Di ba? Kailangan magagalit ka ba sa kanya? Hindi. Aayon ka. Kasi yung sinasabi niya, totoo. Di ba? So, kaya nga sinabi ko, hinahanap na ng taong bayan ang tatak Duterteng paninilbihan. Pero huwag kayo mag-alala mga kababayan. Natiis nga natin yung 3 taon mula 2022, di ba? 2025, 2026 na ngayon. So, wala nang 2 taon. Wala nang 2 taon, almost 1 year na lang. Wala. Kasi May 2028. Ay, hindi. 2 taon pa. Halos 2 taon. So, ano na tayo? Huwag tayo mawawala ng pag-asa kasi may mangyayari at mangyayari. Matatapos din ang pag-aari-arian nila. Matatapos din yung pagdanakaw na yan. Ngayon, maaari, posible na pagtatakpan nila kasi sila yung mga nasa pwesto, pero matatapos din yan. Matatapos din yan at may pagkakataon at darating ang panahon na pananagutan nila ang mga kasalanan nila sa taong bayan, sa gobyerno, so pati na rin sa Diyos. Kasi ang pagdanakaw, hindi lang yung kasalanan sa bayan Kasalanan yan sa mata ng Diyos. Di ba? Nakalagay sa Biblia yan, mga kababayan. Ang pagnanakaw ay kasama yan sa mortal sin na nakapaloob. Nakapaloob sa Biblia, mga kababayan. Kaya, wala, alam ko na may yung mga ganyan, nung gumagawa ng ganyan, may kaba yan. May karma naman yan Hindi sa lahat ng pagkakataon na pagtatakpan nila ang kanilang mga kasinungalingan. Darating ang panahon na
kakagatin sila ng karma at yun ang hihintayin natin. Kasi ngayon, kahit anong gawin natin, hindi kaya eh. Wala tayong magagawa dyan. Kahit anong gawin natin, magsisisigaw tayo dyan, mag-rally tayo dyan, walang mangyayari. Ilang rally na ba nangyari? Napakarami na. Nag-rally pa nga, Luzon, Visayas, Mindanao, pero walang nangyari. Kasi, hawak nila. Hawak nila ang alas, wala tayong magagawa. Sila ang makapangyarihan ngayon. At kahit sabihin pa natin na napaka lakas ng ebidensya, maraming ebidensya, walang magagawa yan. Kasi hawak nila lahat. Hawak nila Kongreso, hawak nila mga sangay ng gobyerno, pati yung mga Senado, tingnan mo di ba? Oo, nag-uungguyan sila dyan, nagpaplastikan sila para sa sarili nilang kapakinabangan. Kaya, ngayon pa lang, mga kababayan, ang suggestion ko sa inyo, bago dumating ang eleksyon, mamili na kayo ng mga prospected ninyo, ng mga magiging senador, magiging kongresista, magiging kapitan, mayor, barangay captain dyan sa inyong lugar. Yung mga maasahan. Hindi yung boboto mo dahil kaibigan mo, dahil kamag-anak mo, dahil sikat, dahil ganito. Iboto nyo yung mapapakinabangan ng bayan. Hindi yung siya ang nakikinabang sa bayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan o. Tapos, isa pa. Diba? 4 dapat na sardinas eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.